Kalingap Edo kinausap si Bianzi ng masinsinan. Bianzi, pinapatigil na, bago ko ipagpatuloy ang aking reaction video, pakiusap patapusin ang video para malaman ang nilalaman nito, at kung bago ka pa lang sa aking munting channel, paki-subscribe para lagi kang updated sa video ng mga kalingap. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap. Tahimik na nakaupo si Edo sa gilid ng kama habang pinagmamasdan ang kaibigan niyang si Bianzi. Halata sa mukha nito ang pagod, hindi lang pisikal, kundi pati na rin emosyonal. Sa mga nagdaang linggo, tila ba unti-unting nauubos ang sigla ni Bianzi dahil sa mga masasakit na salitang natatanggap niya sa social media. Huminga ng malalim si Edo bago nagsalita. Napapansin ko na kasi, parang hindi ka na okay. Araw-araw kang nakatutok sa phone mo, tapos bawat notification, parang may kasamang sakit. Napayuko si Bianzi. Hindi siya agad nakasagot. Sa wakas, umamin din siya. Hindi ko na alam, Edo. Gusto ko lang naman magbahagi, maging masaya, pero bakit parang ang daming galit sa akin? Naramdaman ni Edo ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi niya kayang baliwalain ang paghihirap ng kaibigan niya. Hindi mo kasalanan yun, sagot niya. Minsan, may mga tao talagang mahilig manghusga kahit hindi ka naman nila kilala. Napabuntong hininga si Bianzi. Pero ang hirap, Edo. Parang bawat comment, tumatama talaga. Dito na nagpasya si Edo na magsalita ng direkta. Kaya nga gusto kong humingi ng pabor sa'yo. Pwede bang, magpahinga ka muna sa social media? Nagulat si Bianzi sa sinabi ni Edo at maya-maya pa ay nag-iisip. Tumango si Edo. Oo, hindi dahil mahina ka, kundi dahil kailangan mo ng pahinga. Nakikita ko kung gaano ka naapektuhan. Naiiwan ka na sa lungkot imbes na saya. Tahimik na napaisip si Bianzi. Hindi niya inaasahan na maririnig niya iyon mula kay Edo, pero alam niyang may punto ito. Alam mo, dagdag ni Edo, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mga taong hindi marunong umintindi. Mas mahalaga kung paano mo aalagaan ang sarili mo. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Bianzi. Salamat, Edo, kasi kahit ang daming nanghuhusga, nandyan ka pa rin. Ngumiti si Edo at marahang tinapik ang balikat ng kaibigan. Lagi naman, kaibigan mo ako, eh. At ayokong makita kang nasasaktan ng ganito. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango si Bianzi. Sige, susubukan ko. Magpapahinga muna ako. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakakita si Edo ng konting gon sa mukha ni Bianzi. Hindi man agad mawawala ang sakit, alam niyang ito ang unang hakbang para muling mabuo ang sarili nito. At sa katahimikan ng silid, naramdaman nilang pareho, minsan, ang pinakamahalagang desisyon ay ang pagpili na huminto muna, upang muling makabangon. Hanggang dito na lang ang update ko mga kalingap, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.